inyo na sumusubaybay sa mga trainings natin. Right. So ngayon, simulan natin ang ating Law of Network Marketing. By the way, this is part 5. Meron na po nagkaroon na tayo ng part 1, part 2, part 3, part 4. At sa mga hindi pa nakakapag-attend noon, babalikan natin lahat yon. But congratulations, nandito ka ngayon dahil alam ko kaya ka nandito. May malaking dahilan kung bakit ka nandyan. At itong ngayong gabing ito, sigurado ko busog na naman yang mindset mo, busog na naman yang excitement level mo, busog na naman yang wallet level mo. Bakit? Dito sa networking, ang maganda dito, ang laging pinag-uusapan ay tanging iisa lamang, yung pagyaman mo. Wala kang makikitang networker ang laging nakasibangot at malungkot at laging nakamukmok at pinag-uusapan kung anong bibili niyang pagkain. Lahat ng networker na magagaling ang pinag-uusapan niyang pangarap lamang. Palakihan ng pangarap, pasabugan ng pangarap yan. Kaya ngayong gabing ito, I would like to welcome everybody. And now, let's start our training. Yeah, doon ako may audio. Ayan na! So ngayong gabing ito, Laws of Network Marketing by Peewee Guasquet together with the powerful team, Team Peewee. 9 p.m. every night mula Lunes hanggang Sabado, walang linggo kasi tayo ay nagpapahinga ng mga ganyang oras. Alright, so ngayong gabing ito, let's welcome everybody and let's start our centering. Alright, so bago ko pakita po sa inyo, no, pakilala ko muna yung sarili ko sa inyo. Bali po ako po si Peewee Guasque. At ito po ang aking asawa. Hindi po ako naka-green. Ako po yung naka-blue. Siya po yung naka-green. Bigyan ko kayo ng konting background po sa negosyong ito. Umabot po ako ng 300 million po sa loob ng 2 taon. Ito po ay galing sa pinakamamahal nating IT na si Mr. Ismael Benco III. Pwede niyo po siyang i-share, pwede niyo i-message, pwede niyo po siyang puntahan sa Facebook. At itanong kung tama ba ang ating mga sinasabi sa lahat ng tao dahil siya ang nagsabi sa akin yan. Kaya nung sinabi niya sa akin, sabi ko, talaga sir? Kumita ko niyan? Ay niya, oh, Piwi. Actually, 300 plus yan. Yung unang 2 taon mo, sabi ko talaga? Saan ka napunta lahat yun? Naubos ko ata. Talaga, joke lang. Sabi niya, opo, Piwi. Sabi niya, so hindi na namin kinumpit yung third year, fourth year, hindi ko na kinumpit tuloy-tuloy. At yung plus, hindi ko na tinuloy. Ni-round off ko na lang ng 300. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Guys, kung nandyan ka, kailangan mo ng malaking pera. Kung nandyan ka, meron kang kailangang bayaran na napakalaki. Pwedeng may utang ka, pwedeng may pangarap kang napakalaki, pwedeng mayroon kang gustong coaching napakamahal, pwedeng mayroon kang bahay na gustong bili na wala ka namang pambiling ganong kalmahal. Yung pamilya mo may pangangailangan ng malaking pera sa pinaka mabilis na panahon. Kapatid, itong pakikinggan mong negosyo ay para sa'yo. Ulitin ko ha, kung ikaw nakikinig at nangangailangan ka ng malaking pera sa mabilis na panahon, pwedeng utang, pwedeng may babayaran, pwedeng may hospital, pwedeng credit card, pwedeng tuition fee, pwedeng bahay na hindi mo nabayaran na ilang taon, pwedeng napanghiraman mo sa ibang tao, pwedeng nalugi mo sa negosyo mong iba, hindi mo alam sa mababawiin. Pwedeng madami na nagagalit sa'yo, nahabol ka, kasi nga may naluging negosyo. Kung nandun ka sa sitwasyon na yon, kapatid,
Ito ang kasagutan dun sa ilang gabi mo pinagdarasal. Bakit? Ito po yung katibayan na itong negosyong na napuntahan natin ay kayang kumita ng kalahating milyon sa loob ng isang linggo. Ito po yung chine-check ko kada linggo sa ganitong negosyo, 500,000 per week, 482,000 after 1 week. After 1 week, an additional 500,000. After 1 week, additional 500,000. Umaabot pa po ako minsan na 900 to 1. Ang pinakamataas ko po is 870. I'm sorry. Isang linggo. So, ang tanong, Piwi, kumikita ka ng 2 milyon kada buwan. Eh baka naman di naman totoo yan. Sinirox ko na po yung mga tseke. Hindi lang yan. Yung mga tseke, biniling ko pa ng kotse. Kasi sabi nila pag kailangan mo daw ng kotse, kailangan mo ng pera. So binayad ko yung pera at bumili ako ng magagandang kotse. Para katibayan na totoo pala na sa negosyong to, pwede kang kumita ng malaki. At hindi lang kotse ang binili ko, bumili ako ng spaceship na color green, ang pangalan niya Lamborghini. So, nung binili ko to, talagang it was sorry may part sa buhay ko na kaya ko to binili para mapatunayan ko lang na hindi peke yung cheque, hindi peke yung negosyo. Totoo yan. Alam ka naman, hingin ko yung Lamborghini. Kailangan bayaran mo yun eh. Di ba? So, binili ko to para talagang minsan, konting yabang at konting pang panggising lang din sa mga taong di naniniwala. Bumili na rin ako ng Ferrari F430 na Spider, nag-iisa sa buong Pilipinas. At nakabili na rin ako ng Audi R8 na brand new nung uso pa ang Iron Man. Nanood kami ng sine ng asawa ko. Sabi ko sa asawa ko, honey, pumunta tayo ng Audi. Mukhang maganda yung napanood ko sa movie. Bumili tayo ng Audi R8 cash. Lumabas yan. Nilabas namin sa casa. Brand newest. Conduction sticker yan. PGA pa po yan sa Alabang. Siyempre, ang yabang ko na naman. Pag-uwi ko ng bahay, may dala na naman akong 2 spaceship. Bakit ko to binili? Simple lang. Para maipakita ko sa lahat ng tao na totoo yung negosyo ko. Alright? So, hindi na lang pati kotse binili ko. Pati po halaman. De, joke lang. Pati po bahay. Bumili na rin po ako ng bahay sa Ayala Saltvale, uh, Danghari, Alabang, Bacoor, Molino 5, Lapu-Lapu, 111. Pwede nyo pong i-check yan. I-verify nyung maigi. Alright. So, meron na rin po akong Porsche Boxster. Meron na rin po akong E150 at andito na po ako sa BGC. Bakit sa BGC? Mas mabilis dito kumilos dahil doon malayo sa sibilisasyon. Alright. So, okay. Yan po yung nangyari sa buhay ko, no? So kung bakit ko palagi sinasabi sa inyo na kung nangangailangan ka ng malaking pera, kapatid, sa mabilis na paraan na legal, sa tamang meeting ka. Okay? Kung nalugi ka ng ilang daang milyon sa dati mong negosyo at di mo alam paano mo babawi at medyo may mga tao kang naisama na ibang timpla ngayon, ito ang sasagot sa lahat ng inarte nila at inarte natin sa pinakamabilis ng panahon. Tried and tested, proven already. Pero ang tanong, Piwi, anong gagawin ko para ma-achieve ko yung na-achieve mo at higitan ko pa yan? Simple lang. Lahat naman tayo nakakita na ng pera, tama po ba? Tama po ba? Sino po nakakita na ng 500? Please type 1. Type nyo lang po ng 1 sa chat box natin. Sino po dito nakakita ng 500? Ang mag-type ng 1, mamimigay po tayo ng 500. Ang mag-type po, mamimigay tayo ng 500. Yan ba? Nag-type ka agad ah. Ang galing, no? Pagka libre talaga. Di ba? Ang, ang 500, kapag yan nilukot mo, binasa mo, tinapak-tapakan mo, nilublob mo sa putek, inupuan mo, inututan mo, dinuraan mo, tinapakan mo na maduming sapatos. Yung 500 ba, nagbago ang value?
Pag ba nilukot mo ang pera, nagbabago ang value, nagiging, ay yung 500, pag nilukot mo, 50 na lang yan. Pag nilukot mo ba ang 1,000, ay, 1,000, nalukot na, that's 20 pesos na. Hindi po. Hindi po. Sabihin siya. Ganon din po tayong mga tao. Hindi porket ikaw ay diniin ng mundong ito, binaboy ng mundong ito dahil wala kang pera, binasahan ng mundong pamilya mo dahil ubos-ubos ka ng pera, nangungutang ka lang. I mean, real talk, di ba? Pag wala kang pera sa pamilya mo, para kang basahan. Pero pag may pera ka, lahat ng sabihin mo, tama, kahit mali, tama pa din. Ay, yung nanay niya, bigla sabi niya, ano, sana all ganyan lang. Sana all ganyan niya ng nanay. Ang sabi niya na natin yung yan. Ganon din ang tao. Ganon ka din. Alam kong nabaon ka, alam kong nahirapan ka, alam kong pinagsisigawan ka, alam kong pinagmumura ka, pero ganon talaga ang buhay eh. Pag wala kang pera, isa kang walang kwenta. Totoo yun. Ang unang-unang magdidiktik sa'yo pag wala kang pera, pamilya mo. Ang sakit dyan, malapit sa'yo. Pero nung madami kang pera, kulang na lang punasan nila yung puwet mo, lahat ng sabihin mo tawa ng kahit baduy, pero nung wala ka ng pera, isa ka lang basahan. Bakit? Tandaan mo to ah. Ang pera kahit anong lukot mo, hindi nagbabago ang value. Tandaan mo to din kapatid. Lahat na naging problema mo sa buhay, lahat ng nalugi mo, lahat ng umaway sa'yo dahil sa pera, lahat ng nang maliit sa'yo dahil sa pera, lahat ng dumura sa'yo, lahat na nang mura sa'yo, tanda mo to lagi. Kahit anong mura nila sa'yo, kahit ano ang sinabi nila sa'yo, lagi mong tatandaan, you are worth millions. Yung sitwasyon mo ngayon, kailangan mo lang daanan ito kasi merong malaking darating sa'yo. Kailangan mong mabaon ng malalim kasi yung lalim ng baon mo, yun yung magpapatibay ng taas ng puno mo. Walang puno na mataas na mayroong mababaw na hukay. Kaya ang lahat ng punong mataas may malalim na hukay. Lahat ng building na mataas, mas malalim ang hukay. Lahat ng barkong malaki, malalim ang hagod sa ilalim. Kaya ka na sa ilalim ngayon. You are worth millions. Kaya ka nangangalapag sa JC. Di mo napansin? Ang dami mo naman pwedeng gawin. Pwede ka mag-traditional. Magbenta ka ng milk tea. Magbenta ka ng kung anong klaseng tea. Titi, kung anong walang kuha TV, whatever. Magbenta ka ng cellphone. Bakit ka nandito? Kasi alam nung pinagdasalan mo, dito ka sasabog. Kasi dito ka magaling. At ito ang pinakamabilis. Makakabango ka. Niwala ka sa akin. Naging madali sa ito. Nadali sa ito nung wala kang alam. Eh ano pa ngayon, may alam ka na. Madali sa ito. Dati nga wala kang experience. Ang bilis mo eh. Ano pa tawag ngayon? Para ka nakapikit na lang. Ang kailangan mo na lang kumbinsihin ang sarili mo na lahat ng nagawa mo dating laki, kaya mong triplihin. Bakit? Kasi ngayon, alam mo na. Kahit saan ka pumunta sa mundong ito, kailangan mong laging tinatanong sa sarili mo, ito bang ginagawa ko ay nagpapadali sa buhay ko o nagpapahirap? Ano ba yung mga bagay na nagpapadali sa buhay? For example, elevator. Di ba? Dati, mula first floor hanggang 18th floor, nilalakad ng tao yan hagdanan nung hindi pa nauuso yung elevator.
Ngayon, nasa first floor ka, pindutin mo 18, in 10 seconds, nasa 18 ka na. Subukan mong maglakad mula first floor hanggang 18th floor, tatalunin ka ng tao na nag-elevator. Tama, mali. Ay, ayoko, baby. Gusto ko maging healthy. Maghahagdan ako papanik sa unit ko, 18th floor. Bro, mamamatay ka kung aaraw-arawin mo yan. Tatalunin kita kasi naka-elevator ako. Huwag kang maghagdan, may elevator eh. O, ito na lang. Taga-Pasig ka, may pupuntahan ka sa Quezon City. Sino mauuna? Yung nakakotse o naglalakad? Eh di nakakotse kasi yung kotse, lever yun. Making things easier for you. Cars are lever. Elevator are lever. Bicycle, gulong, stroller, wheelchair, washing machine. Imbis na kinukusot mo, papasok mo lang, o kusot na. Microwave, imbis nagsisiga ka, pag on mo, din, meron ka ng mainit. Madami na ngayong bagay na mapapadali ang iyong proseso para makuha mo yung resulta na gusto mo. A lever is a straight bar that pivots around the support pole called fulcrum for you to pull or to lift something heavy that you cannot do in your natural effort. In short, yung laki ng pangarap mo, hindi mo yan kakayaning gawing mag-isa at kunin sa pagiging active worker at sa traditional business. Hindi. Tayo ka ng hardware, hindi mo kaya kitain ng 300 million 2 years. Pwede, pero billion ang ano mo, ang stock mo. Eh, malabo naman yan. Di ba? In 300 million in 2 years, ang puhunan lang, wala pang 30 mil. Hmm. Kaya wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Magtatrabaho ka, magtatayo ka ng mga kung ano mga traditional business, tatayo ka ng laundry shop, tayo ka ng tubig, tayo ka ng frappuccino, bilyara, tayo ka ng imbis tayo ka ng tayo ng ganyan, pinahihirapan mo na yung sarili mo, lakad ka ng lakad sa hagdan, meron na may elevator kung mas mabilis. Meron naman sasakyan, no? Sasakay ka na lang sa JC, i-start mo na, patatakbayin mo na lang. Tapos pupunta ka pa na ibang bansa para mag-OFW. Tapos magtatayo ka pa ng traditional business. Masabi lang, boss ka. Boss ka nga, pero hindi na alam lahat ng tao. Ang dami nakikita sa harapan mo, pero ang dami mo utang. Bakit? Boss ang pinaka, sa totoo lang ha, sa traditional, boss ang pinakamayabang ang buhay. Bakit? Siya lang may bayarin doon eh. Ang empleyado niya wala. May benta o wala, ang empleyado niya tutulog na mahimbing. Ang boss mamamatay sa depression niya. Bakit? Hindi alam ng mga empleyado, baon na siya sa utang. Inuutang niya ng mga renta eh, pati mga stocks. Sakit ng ulo sa tax. Oh, oh. Di ba mas masarap ang buhay ng empleyado doon? Nakakatulog namang maayos siya, walang pressure. Kasi sa kakisi katapos ang buo yung sweldo niya. May benta o wala. Oh. Eh, ang yaman naman ng boss ko. Mayaman siya, kala mo. Pero hindi mo lang kung gaano kalaki utang niyan. Buti pa yung empleyadong ganyan ng buhay. Wala namang utang. Wala pang stress. Hindi mo to kaya kunin sa traditional business, bro, kapatid. Maniwala ka. Kaya mong kunin yung malaking pangarap mo dito sa networking. Bakit? Sa networking po, ang may pinakamarami ng yumaman na tao sa buong mundo, wala nang iba. Music industry, TV industry, pag-artista, pagsasayaw, pagkakanta, walang tumalo sa network marketing. Kaya pansinin mo, takot na takot yung mga tao dyan kasi hindi nila alam. Bakit? Ilan doktor na ba naghirap kaya hindi nyo ba alam? Kala nyo ba lahat ng doktor mayaman ngayon? Hindi, ang daming doktor ngayon na baon sa utang. Ang daming doktor ngayon na bankrupt, pati abogado, pati engineer, pati architect, pati estudyante, pati computer programmer. Madami na baon, hindi nyo alam. Sa 100 programmer, 98 ang baon. Bakit nila sasabihin ang pag-network ay scam? Baka hindi nyo alam ang totoong statistic na mas marami naghirap na nag-aaral kesa sa hindi nag-aaral. O di scam ang school. Tama, mali. Hindi nyo lang alam.
Ang pinupuntirgan nila networking. Kaya lahat ng tao ayaw. Pero hindi nila alam ang katotohanan. Sa networking nga may pinakamadaming yumaman na tao sa buong mundo. Kaya sa sobrang ayaw nila, nahihirapan ngayon tayo explain sa kanila. Pero okay lang yun. Maganda pa rin yun. Kasi kung gusto nila to, malamang downline nila tayo. Ngayon, buti nauna tayo. Tapos tuturuan na lang natin sila ng katotohanan. Paliliwanagan na lang natin ang isip nila kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng networking. O di naging downline mo pa. Di ba? Give me a lever long enough and I place it to stand and I will move the entire world. Ibig sabihin, kahit gaano pa kalaki ang pangarap mo, gaano pa kalaki kabigat yung problema mo, may 150 million kang utang, may 300 million kang utang, may 100 million kang gustong abutin ngayong taon na to, may gusto kang kailangan tapusin ng 20 million, 30 million, tatak mo to sa kapatid, etong taon to kaya mo kitain yan. Cash, sa'yo yun, wala kang babayang iba. Kaya, kung dito mo kukunin sa networking sa JC. Kasi kahit sa ibang company na yung kaya, bakit nakakatakot dun? Humataw ka sa ibang company, tago mo na sa, ayaw ko sabihin pangalan, pahawakan mo ng ganun kalaki pera may ari nun, next week wala na yun. Bakit nakakap na ng pera malaki yun? Nasa club na yun, ubos na yun. Kaya mas malakas ang loob ko sabihin, dito ka humataw sa JC, kahit anong pasok mo ng laki ng pera, kasi alam nila sanay na sila sa malaking pera eh. Hindi ka na nila kailangan takbuhan. Kasi yung perang pinapasok mo, sanay na mata nila doon. Yun yung gusto ko sa JC. Kahit anong hataw mo dito, kaya nilang panindigan na nagtatrabaho tayo dito ng maayos. At wala, hindi tayo mapapaya. Ang fulcrum mo dito, yung lever mo dito, is JC. Kailangan matibay yung lever mo. Huwag ka na pumunta LevX, LevX, leverage ko pala. Matindi ang lever mo. Bakit? Pag sinabi mong matindi ang lever, mahaba yan, ibig sabihin, matibay na yung kumpanya mo. Ang laki ng pangarap mo, yung lever mo is stick. 1 taon pa lang yung kumpanya. O mas masakit, kahapon lang nagbukas yung kumpanya. Masabi lang 0-1 ka, nauna ka. Stick lang yun. Paano mo iaangat yung malaki mong pangarap? Eh, mahinang mahina yun. Konting angat lang yun, putol na yun. Hindi pong imposible mangyari yun. Kaya huwag kang sasali sa ibang kumpanya. Hindi ako nagiging para kay JC lang Dahil inikot ko na lahat yan. Kaya para sa'yo. Siya lang ang nakita ko na kayang mag-angat ng malaking pangarap ng tao. Bakit? Siya lang ang sanay sa malaking pere. Ganun lang kasimple yun. I've seen a lot of network owners. Sa simula, dahil wala pang pera, okay yan. Pag malaki na pera, iba-iba na kulay niyan. Yung puti, may mancha na yun. Bakit? Nakahawak na ng milyon yan. Nag-uusap kayo niya, mabait yan. Bakit? Wala pa 1 milyon yan eh. Nung yumama, nag-iba na kulay. Doon lumabas ang tunay na kulay ng labada. Ano nangyari? Sarado, tinakbo, nagsugal. Ano sinarado? Bakit? Kesyo-kesyo daw. Pero hindi niya alam. Pag nag-file siya ng bankrupt, take home niya na lahat ng pera. Kaya ako, sanay na ako dyan. Kaya ang hinanap ko, yung owner na kahit salpakan ko ng multi-million na benta, okay lang kasi meron na siya noon eh. Wala pa ako dito, meron na siya eh. So ano ba yun? Di ba? So kaya ako nandito. Para lang alam niyo yung lahat. At hindi ako bayad sa mga nag-iisip ng gano'n. Kasi ang una kong dahilan is gusto ko sanay na yung kumpanyang sasalpakan ko kasi ayoko nang umulit. Ayoko na ng lever ko manipis. Kasi ang offer sa akin 0-1 ako, ikaw sikat dito, ikaw na una. Ayoko na nga mauna. Ito tip ko lang sa inyo guys sa mga hindi makakasabay sa akin dito hanggang dulo. Tandaan mo to, yung kumpanya mo yung lever, yun yung fulcrum. Para magkaroon ka ng matibay na fulcrum at lever, kailangan yung kumpanya mo 5 years above at may pera na may-ari. Ngayon, kung yung dalawang yan wala ka, yung lever mo, stick lang yun. Yung fulcrum mo, ano lang yun, stone. Hindi ka angat dyan. Mababali ka agad. Huwag mo nang gawin. 3 beses na nangyari sa akin. Lahat ng sinalpakang kumpanya bago.
After 2 years, lahat nagsara. Kahit gaano pa kabait yung may-ari. Bible pa ng Bible, araw-araw yun. May pa Bible study pa yun araw-araw ng pastor. Hindi kinaya yun. O dinidiretso ko na kayo para hindi na kayo mahirapan. Ginabi-gabi pa niyang pastor yun ha. Sinarado pa din. No. Hindi kakayanin ng Bible study yung tagal ng experience at yung marunong talaga may-ari at may pera na. Kumpleto na yung facility, hindi na nangungupahan, may building na. May product na, may facility na, may CSR na, meron ng staff. Nandaan mo to sa 10 kumpanya nagsastart, siya man nagsasara sa SEC, check nyo. Kaya kung gusto mong maging sikat, magiging sikat ka kasi nauna ka. Mas sikat ka kasi magsasara din yun. Tago ka. Kung gusto mo mag-network, gusto mo humataw, sa Jessica Humataw para walang ulitan. Simple lang naman ang lever eh. Yung lever o leverage kung tawagin natin, ito yung mga tools na ginagamit natin para gumaan tayo. Imbis na buhatin mo yung batong ganyang kalaki, kung may lever kang ganyan, mas madali, di ba itutulak, parang siso. Di ba ang bata, hindi mo nga ma-up and down? Ilagay mo siya sa kabilang dulo, mupo ka sa kabilang dulo. Di ba naaangat mo siya na parang wala kang effort? Di ba tatanong-tanong ka lang ganon? That's what you call leverage. Itong ginagawa natin, this is leveraging business. You are making easy the hard ones. Pinadadali mo ang mahirap. Ano ba yung mahirap? Yung pangarap mo, mahirap yan. Million yan eh. Kotse mo gusto mo 10 milyon? Aba, ang daming Pilipino namatay. 1 milyon, walang kotse. Ang pangarap mo, Ferrari, 30 million? Ang daming namatay. Lolo ko namatay. Hindi nakako ng Ferrari sa picture lang. Tapos bibili natin Ferrari. Yun yung malaking pangarap na ang lever mo dapat, networking, hindi na iba. Bro, ang daming umabot sa senior citizen, hindi nagkaroon ng sports car eh. Hindi ko sinasabing sukatan ng buhay yan, pero kapatid, experience mo naman, wala namang masama. Diba? Hindi naman tayo mampagmata ng tao. Sinasabi ko lang, misa ka na mabuhay, experience mo man lang. Diba? Kahit pa paano, experience mo makakapag Disneyland, magkaroon ng mansion, may beach house ka, mayroong helicopter, may nagpagawa ka ng resort, second floor, may helipad, siyamang kwarto, may library, tapat ng dagat, may Lamborghini, may Ferrari, may 300 million, ay, may 130 million sa bangko, cash, cold cash. Yung mga ganun buhay, hindi tayo mukhang pera. Pero sana, ma-experience mo lang. Yun lang naman sinasabi ko. Diba? Na alam ko, sa negosyo to, dito mo lang siya makukuha ng legal. Diba? Kaya, tinan mo guys ah. Etong tatlong to, imbis na kamayin mo yung buhangin, meron kang pala. Para isang tusok mo, malaki kagad. Ganon din sa networking. Isang taon mong hataw dito, para ka humataw sa buong buhay mo ng 20 years. Bakit? Yung pinasok mo 100 tao, lahat yung downline mo, araw-araw katulad mo, humahataw din yun. Eh di yung isang taong gahataw mo, pang 20 years yun. Na hindi natin alam na ang leverage pala natin, ito matagal ko nang pinapakita sa inyo. Yung 10 million system, guys. Yung power of 2. Minsan kasi, sa sobrang simple, nakakalimutan natin kung ano ba talaga yung leverage. Di ba sabi dito, sumali ka lang. Maghanap ka ng dalawa. Tutukan mo yung dalawa mo, makahanap ng dalawa. Tapos na. Imo-monitor mo lang lahat ng tao mo na, uy, pag-join mo maghanap ka ng dalawa mo sa loob ng 1 buwan. Tapos yung dalawa mo, tulungan mo makahanap ng dalawa. Kaya ba? Oo naman. Ganun lang. Hindi kailangan ng science, hindi kailangan ng geometry, hindi kailangan ng religion, hindi kailangan ng history, hindi kailangan to ng resback, hindi to kailangan ng matalinong tao, may master's degree, doctoral degree, hindi to kailangan maging masipag, maging magaling, mag-English, may kotse, may wala bro. Titigan mo ko tong apat na to. Sumali ka, tapos na, nandiyan ka na eh.
Maghanap ka ng dalawa. Yung sa mga walang dalawa, especially si DJ, wala pang dalawa. Maghanap ka ng dalawa. Yan ang rules, oh. Sumali ka, nagawa mo na. Pangalawa, hanap ka ng dalawa. Pag nagawa mo na yung dalawa mo, tulungan mo kumuha ng dalawa. Ulitin ko. Sumali ka, hanap ka ng dalawa. Yung dalawa mo, tulungan mo kumuha ng dalawa. Tapos, ipasa mo ngayon sa baba. Ituturo mo lang na lahat ng papasok, kailangan kumuha ng dalawa sa loob ng 30 days. Sir PV, mahirap ba yun? Aba, hindi dalawa. Hahanap ka ng dalawa, nag-aral ka nga ng 7 years elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college. Homework, seatwork, project, bumulan, bumabagay, pumunta ka ng TAF, nag-aaral ka. Nagbayad ka na, nag-aaral ka pa, puyat ka pa. Hindi ka pa sigurado pag graduate mo, may trabaho ka pero ginagawa mo. Tapos di ka nahihirapan. Pero to bro, dalawa lang. Ang hirap, hindi ko kaya. Ano hindi ko kaya? Gusto mo sakalin kita? Maghahanap ka na ng dalawa sa buong mundong ito. Anong mahirap doon? Ang mahirap yung magtrabaho araw-araw 8 to 5. Ang mahirap pumunta sa ibang bansa para iwan pamilya para sa pera. Ang mahirap ilang taon na lumipas ang buhay mo, yung buhay mo paikot-ikot na lang. Ang mahirap, lumatanda ka, nawawala ka sa kalendaryo, hindi mo man lang nakukuha yung pangarap mo. Kung nakalimutan mo na yung pangarap mo, pangarap ng pamilya mo, kung hindi mo nakalimutan pa ng pamilya mo, pangarap ng anak mo para sa buhay niya. Ikaw lang ang tanging solusyon. Simple. Sumali ka, hanap ka ng dalawa. Yung dalawa mo, tulong mo ng dalawa. Yung dalawa, i-monitor mo na sila. Dapat may dalawa kayo every 30 days. Ano mangyayari? Ganito yun bro, tingnan mo. Pag sali mo, may kaliwa ka, may kanan ka, may 2-5-2-5 ka, tapos nagbangga, 1-5, meron kang 6-5. Tapos, tumigil ka. Oh, yung isa mo kumuha ng dalawa, tinulungan mo kumuha ng dalawa, pumunta kayo ng sa lahat ng invite niya, kinausap mo, 100 ang kinausap mong downline niya, walo lang ang sumali, ay dalawa lang sumali, 98 di sumali, normal. Kabilang ka downline mo, kinausap mo lahat ng kamag-anak, ganun din. Hindi di sumali lahat, dalawa lang sumali sa kanya, okay lang, nagawa mo yung rules. Hanapan mo ng dalawa yung dalawa mo, so nagbangga, sa'yo, 1-5, 1-5. O di meron kang 3,000. O tapos ngayon, i-monitor mo ngayon. Tugo mo sa downline mo. O lahat ng dalawa. Kailangan kumuha na kayo ng dalawa. Sila ngayon ang kukuha ng dalawa nila. Apat na bangga sa'yo. Apat na 1-5, may 6,000 ka. Di ba simple? O ngayon, bantayan mo ulit. May bagong sumaling apat sa kaliwa. Apat sa kanan. I-remind mo lang. Pamiting ka sa Starbucks. O, sali yung mga bagong sumali dito. Ako po, ako po, ako po. Okay. Kayong walo, yung apat sa kaliwa, apat sa kanan. 30 days. Dapat meron kayong tagalawa. Approve! Approve! Di ba? Nagpappuccino sila, sumasaya sila. Di ba? Meron pang Vano fee. Walo-walo. O di next month, tuwan-tuwa sila. Upline! Nakapagpasali kami, tagalawan lahat. O di na kompleto natin, 8 bangga. O di meron kang 12,000. Bawi na yung Starbucks mo. O pa-Starbucks ka ulit. Patawag mo yung dalawa, walo mo sa kaliwa. Walo mo sa kanan. O yung walo. Maghanap kayo ng tagalawan ninyo itong 30 days. O 16 na sila, 16. Boom, may 24,000 ka. O di bawi na naman yung Starbucks mo. O magyaya ka naman, wag naman Starbucks. Magyaya ka naman sa Shakey's. Papizza ka naman. Yung 16 mo sa kaliwa, 16 mo sa kanan, pakainin mo ng ng family box ng Shakey's. Buy one, take one naman yun, 900. O di 900, dalawa na. Napakain mo ng kaliwa mo, napakain mo yung kanan mo. Sabihin mo na sa kanila, o ganito, in 30 days dapat may tagalawa kayo. Next month, meron ka ng 48,000. Bawin na yung pizza mo. 900 lang yung invest mo. O di next month, saan tayo nito? Shakey's, after na Shakey's. Ano ito? Magpa-function room ka na kasi 64 na tao mo. 64 sa kaliwa, 64 sa kanan. Hindi na tayo tatanggapin sa Starbucks na ito. Function room na tayo. Sabi mo sila maigi. Sino dito gusto kumita ng milyon? Okay. May 30 days kayo para maghanap ng tagalawan ninyo. Bumalik sa inyo, may tagalawan. Nagbangga sa lahat, meron ka 96,000. Next month, meron kang 200,000. Next month, meron kang 400,000.
Next month, kumuha ka ng function room. Papuntahin mo yung 256 mo sa kaliwa, 256 mo sa kanan. Kausapin mo maigi. Sino dito ang gustong kumita ng pera? Taas kamay. Sino gusto yumaman dito? Taas kamay. Sino dito gusto magbago buhay? Taas kamay. O ito, may gagawin tayo simple lang. Lahat kayo Tagalawa ngayong buwan na to. The next month, dumating sa'yo. Upline, nakakuha kami ng Tagalawa. Next month, meron kang 450,000. Tandaan mo, nagsimula ka sa dalawa lang ha. Lahat yan, di mo kilala, DJ. Wala kang kilala dyan kahit ang kilala mo lang dyan yung unang dalawa. Remember, naghanap ka ng dalawa, pinahanap mo yung dalawa naghanap ng sarili nilang dalawa. Ikaw, nagmo-monitor ka lang. 500,000 ka per month. Ang ginagawa mo, nagmo-monitor ka lang. Kunin mo yung SEDA, yung 1,000 mo sa kaliwa, yung 1,000 mo sa kanan, pag nagbanggaan yung 450,000 sa iyo. Kausapin mo naman sila next month ulit. Okay, end of the month na naman. Sino yung mga sumali? Mag-report dito. Okay, sino yung mga sumali? Pangalan mo, Cherry Pie Picache. Okay, o Cherry Pie Picache. Ngayong buwan na to, pagpasok ka ng dalawa. Okay, okay, boom. Next month, meron kang 1 million. Pero 450 lang ang pwede mong kitain. Pag tinotal mo yan, ang kinita mo 2.1 million. Anong ginawa mo? Sumali ka lang, nagkaroon ng dalawa, tinulungan mo sa kumuha ng dalawa, minonitor mo lang. Ganong kasimple. Mas mahirap pa sa ginagawa mo ngayon. Anong mahirap dyan, guys? Wala. Sa sobrang simple nito, pinako-komplikado mo yung buhay mo. Gusto mo pa magtayo ng negosyo, gusto mo pa magtrabaho sa iba, gusto mo pang magpunta sa ibang bansa, gusto mo pa magtayo ng traditional business mo. Alam mo naman sa traditional business, hindi naman kumikita ng malaki talaga dyan. Mukha ka lang mayaman pero dyan, pero hampas lupa ka pa din dyan. Bakit? Di nila alam baon ka sa utang. Dito lahat ng kinikita mo, sa'yo na yan. Ang gagawin mo lang, imo-monitor mo lang sila dalawa-dalawa. Di ba? Tingnan nyo lang to guys. Wag na tayo magbaliwan. Yan lang oh. Ang trabaho ko lang pala, maghanap ng dalawa, kausapin ko ng masinsinan yung dalawa ko, maghanap kayo ng dalawa nyo ha. Tapos yung dalawa ninyo, pagtutulungan natin lahat ha, lahat ng dalawang pumapasok, kakausapin natin every month. Bibigyan natin sila ng goal. Every month after 30 days, magpasok sila ng Tagalawa. Ang bawat isa, dalawa lang. Eh paano kung nakabuenas yung isa? Nakakuha ng 10, di bonus. Paano isa mayabang, gusto isang dano, di bonus. Dalawa lang to bro. Dalawang may 17K. Kung di walang 17, dalawang may 5K. Sino ba naman hindi kaya ng dalawang 5K? Hindi mahirap yung bro, kaya ka na walang napapasali, hindi mo ginagawa yung negosyo. Sasabihin ko na sa iyo, wag na natin ikot-ikutin to. Hindi mo lang ginagawa kaya wala kang napapasali. Kasi kahit sino kaya magpasali ng dalawang may 5,000 kung ginagawa yung negosyo. Kung pinaniniwalaan niya. So kaya totoo lang ako magsalita. Gawin mo para may resulta. Huwag mo ikwento, gawin mo. Kasi numbers will never lie. Okay? So gusto ko tong i-digest mo tong nasa harapan mo. Ito yung roadmap mo, bro. Dahil nagsisimula ka, wag mong gawing komplikado ang buhay. Maghanap ka ng dalawa mo, tulungan mong dalawa, kung nakahanap ka na, kausapin mo yung dalawa mo. Sino yung dalawa mo, bigay mo sa akin ngayong buwan na to. Yung left and right mo. Tapos pag nabuo nyo, next month, i-meeting nyo yung mga downline nyo. Next month, kaya dapat every end of the month, may pa-meeting ka. Para nabibilang mo yung tao mo. Next month, may 450 ka na naman. Next month, may 450 ka na naman. Bakit? Second year mo na yan eh. Maximum ka na eh. Remember, libo-libo na tao mo, hindi mo na makokontrol yan. Pag inad mo lahat yan, that is 5.6 million. Hindi ka na nagpapasok. Remember, minomonitor mo lang ha, nagpapamiting ka lang. Sino lahat ng huling sumali? Kausapin ko. 1,000 sa kaliwa, 1,000 sa kanan. Okay. 1,000 mga sa kaliwa. Sino dito ang sumali lang para magpa-cute? Sino itong sumali para kumita ng pera? Lahat ng gusto kumita ng pera, maghanap ng dalawa ngayon 30 days. Lahat ng sumagpa-cute, magpa-cute ka na dyan. Ganun lang kasimple guys. Pag diniretso mo kasi ang tao at pinakita mo na simple lang ang gagawin, mas malinaw sa utak kung paano tayo yaman. Hindi to baliwan. Kasi tried and proven tested tong sistemang to. Alam ni King to. Ilang beses ko sinasabi kay King, ito ang pangarap ko dati pa sa grupo ko, sa networking group ko. Gusto ko lahat magkaroon ng power of two. Bakit? Nakita ko ito ang pinakasimple para maging milyonaryo ang lahat ng tao natin. Kung susundin nyo lang 4, kumuha ka ng isa.
Isa na nga lang, wag ka na nga mag-diamond eh. Isa na lang. Hanap ka na ng dalawa, tapos monitor mo na lang. 'Di ba? Kung talagang mahina ka, 'di ba? Di mag-isa ka na lang. Eh pero kung malakas ka tulad namin, lumalaban kami. Diamond kami lahat. Imagine mo ilan ang linyang pinapatakbo namin. Dalawa lang hinihiling ko sa'yo. 64 yung pinlinyang, 64 na ganyan ang pinapatakbo namin. Isang ganyan lang ang pinagagawa namin sa'yo. Times 64 niyan. Kaya hindi mahirap yan. Hindi mo lang ginagawa. Bakit di mo ginagawa? Wala ka pa rin kasing tiwala. Ba't wala kang tiwala? Ayaw mo pa rin kasi pakinggan itong pinapakita ko sa'yo. Ba't ayaw mo pakinggan? Busy ka pa kaka-Facebook. Ba't ka pa busy pagka-Facebook? Kasi kapatid, sanay ka, nagugusto mo pa yung buhay ng mahirap. Ba't mo nagugusto ang buhay ng mahirap? Kasi hindi mo pa binabago yung mga tao sa paligid mo. Kaya wala pa nagbabago sa buhay mo. Huwag kang papayag na ganyan lang. Kaya ka nandito sa networking, kaya ka nga nagsisentering eh. We need big improvements before we end this July. Hindi pwedeng ganun at ganun pa din. Imagine mo, 2 years mo dito, 2 million isang taon, 5.6 sa pangalawang taon, may bonus kang 3 million, may 10 million ka, gawin mo lang yung power of 2, DJ, Renzi, Ryan Renz. Bro, yan no, kayo, beginner kayo. Yung mga minention kong pangalan. Dalawa lang ang hahanapin mo, may 10 million ka. Nag-aaral ka nga 7 years, 4 years sa high school, 4 years sa college. Dami mo homework, seatwork, ilang beses ka pa nagpakit araw-araw, gumastos ka pa sa makeup, makapagpakit lang sa crush mo. Pumagyo, umuulan, bumabiyahe ka mula Cavite hanggang school mo. Wala kang ganyan after 2 years, pero ginagawa mo. Ay, grabe. Nagtatrabaho ka sa boss mo, na minumura-mura ka, pagod ka, may sinisipong ka, birthday ng anak mo, birthday ng asawa mo, hindi mo napunta kasi may pasok ka magagalit boss mo. Wala kang ganyan after 2 years, pero ginagawa mo. Ano yun? Asan yun? Asan ang ano doon? Asan ang tama doon? Ito, pinapakita ko na sa'yo, 2 years may ganyan ka. Gagawin mo lang. Huwag mo na gawin komplikado. Kailangan ka ba mag-ito? Kailangan ka ba ganito? Kailangan ka ba ganito? Kapatid, simple, hanapin mo yung dalawa mo. Pag nahanap mo yung dalawa mo, tulungan mo siya kumuha ng dalawa nila. Pag nagawa mo yon, i-monitor mo na kumuha silang dalawa. Tapos, hindi ka kumukuha ng milyon, bro, ha? 17,000 lang yan, bro. Pati bata may 17,000. Kung walang-wala talaga kaibigan mo, bro, 5,000. Bro, walang tao walang 5,000. Halos lahat may 5,000. Kaya huwag mong sayangin yung araw, oras mo. Ilang linggo nang lumilipas. Huwag mong sayangin. Kasi pag ginamit mo yung oras mo at malinaw na sa'yo ang purpose mo, sigurado ako hindi ka matutulog nang wala ka napapapain. Ang dami mo lang kasing distraction. Sa umaga, may ganito. Sa kagabi, may tanghali ganito, may konting ganito. Bro, nipisan mo yung mga obligasyon mo sa loob ng isang araw. Paggising mo, kailangan mahanap mo yung dalawa mo. At kung may dalawa ka na, kailangan yung dalawa mo, may dalawa na ngayong buwan na to. Tapos na. Nipisan mo yung mga pangangailangan mo sa araw-araw. Mas bibilis ka. Network marketing is the only business which conforms time compounding acquires a desirable result. In Tagalog, network marketing lang ang may pinakamataas na time compounding and wealth compounding sa mundong ito. Sobrang dami kong taong nakitang sobrang yaman sa networking. Kala nyo ba? Yung walang alam nga sa marketing na call center agent sa ibang company, hindi ako magme-mention na pangalan, in-interview siya ng isang araw. Magkano kanita mo 8 years? 300 na kami nila ng 8 years. Tinitingnan ko yung buka ng bibig niya. 300 million ka, 8 years? Baluktot yung dila mo. Itsura mo pa, ang taba mo. Bading ka pa. Anong point ko? Nagagawa nung taong may issue, ba't ikaw walang issue? Maayos ang itsura mo, maganda ka, mabait ka, gwapo ka, may kotse ka, may bahay ka, maganda ang professional mo. Pero bakit yun? Tabingi ang buhay na 300 eh. Kasi alam mo pinagkaiba?
Siya, ginagawa niya at pinaniniwalaan niya yung ginagawa niya. Ikaw, isip ka pa rin ng isip na paano maging komplikado to at iniisip mo pa at tumiting ka pa sa iba. Iniisip ko pa na ibang option. Yung simple, what should I do? Should I do like this? You are trying to make things complicated where everything is just simple. Ang magtanim ay napakadali. Humukay ka, ipasok mo yung buto, ibaon mo. Tapos na. Over-analysis is paralysis. Isip ka ng isip. Ang dami mo iniisip, isa lang na maisip mo. Simplihan mo lang. Number one, araw-araw may kausap ka. Number two, linggo-linggo dapat may napapasali ka. Number three, gabi-gabi dapat nasa centering ka. Yun lang. Mahirap ba yun? Hindi. Alam ni ng lahat. May sakit ako. Hindi ako makagalaw. Pero pupunta ako opisina para sa pain. Makapag-encode lang ako for that day. Because commitment ko yun sa sarili ko eh. Ako nga, everyday dapat may pay-in eh. Ang requirement ko lang sa mga leaders ko ngayon, at least once a week kayo. Para naman baka magulat kayo sa one a day eh. Ang sumasabay pa lang sa akin ngayon na nag-commit na sa akin, si Ana Garcia. Na sige, sabi niya, partner, ako din, everyday, one pay na day. Sabi ko, pareho tayo ng tempo. Pareho tayo ng galaw. Ibig sabihin, pareho tayo ng resulta. Kasi pareho tayong magtanim eh. Ibig sabihin, dapat araw-araw may natatanim tayo. Meron tayong naitatanim araw-araw. May mga tao kasi, I'll take it easy. Siguro this week, I'm gonna make a whole lang and then put a little bit of mga buto. Ay, Diyos ko. Okay lang. Hindi kita pipigilan. I will let you be kasi hindi mo naman ako boss eh. Team leader mo lang ako. So, meaning, kung anong tempo ang gusto mong galaw, bahala ka. Pero ako, nire-remind ko lang sa'yo, kung nandyan ka, nakikinig ka, hindi ka uusad dito kung masyado kang madaming gusto at kailangan. At hindi mo ginagawa yung simpleng araw-araw may kausap, linggo-linggo may napapasali, gabi-gabi na sa centering. Pag yung sa tatlong yung may isa kang na-miss, tepok. Walang pagalingan na magsalita, walang pagwapuhan, walang pagandahan, walang pagandahan ng kotse dito. Yung tatlong yun ang kailangan mong gawin. Ang kapalit naman nung grabe. Ito computin natin yung pangarap mo. Computin natin guys Wait, 10, 12 na, ang bilis! Shit, sorry. Kakat ko na guys, sorry, kakat ko na. The value of your dream. Di ba sa pangarap nga, mali pa spelling ko. The value of your dream for your education is, what, 3 million? Di ba? 3 million. House, 3 million. Savings, 2 million. Tour, 1 million. Mamimigay ka, charity, insurance, loved ones, 22 million. Yan ang pangarap mo. Di ba? Kung may anak ka, syempre papaaralin mo sa magandang eskwelahan yan. Lasal, Ateneo, UP, di ba? House. 3 million ko na nga lang nilagay dyan, no? Studio unit na lang ngayon yan. Sa BGC, walang 3 million na studio unit. 3 million ko na yan, yung condo mo. Hindi na nga condo, house na yan. O, condo pala. Yung car mo, ginawa ko ng 2 million. Magkano na lang Fortuner ngayon? Halos 2 million na. Oh, savings mo na 5 million para makapag-retire ka. Nilitan ko na yan. 5 million. Relo na ngayon na lang ngayon yan. Tour mo 1 million. Diyos ko. Charity mo o insurance mo. 22 million. Yan ang tinatawag ng pangarap na simple. Alam mo sa sarili mong kulang to pero ang tanong ko 22 million pesos. Kapatid, sa loob ng 5-10 taon sa ginagawa natin ngayon, tanggalin natin ng JC. Sa tingin mo may 22 million ka? Sa tingin mo makukuha mo tong edukasyon para sa pamilya mo, anak mo? Yung bahay mo, mapupuli pay mo?
sa loob ng 5 taon sa ginagawa sa source of income mo ngayon, sa trabaho mo o sa traditional business mo na nagkadalugi-lugi na buwan-buwan, abono ka na abono, hiram ka na lang na hiram para mapagpatsian lang, mapapasweldo ka lang, magpapaupa ka lang. Hindi ka na nakapag-tour. Hindi ka na nakapamigay, wala na. Ngayon, kung 5 to 10 years, kapatid, wala ka nito sa ginagawa mo ngayon, ibig sabihin, it's about time for you to put all your eggs, attention, effort in our business because 22 million in less than 3 months, kaya na ibigay sa'yo yan. In less than 6 months, kaya na ibigay sa'yo yan. Maniwala ka sa akin. Sir Pipi, paano yun? Makahanap ka na ng isang batcho sa kaliwa, isang kanan sa dayan, sabog yan! Sir Pipi, mahirap naman yan. Nahanap ka ni Boss Joe eh. Bakit? Nung nagsimula ba siya ng JC? Makikita ko si Dayantan. Makikilala ko si Ann Bacho. Sila ang sasabog sa network ko. Wala siyang alam. Hindi nga niya kilala si Dayantan eh. Si Dayantan nagbebenta ng longganisa sa opisina niya eh. Nagbebenta ng longganisa para may pamasahe lang makauwi. Ano ba naman? Ann Bacho galing Uno. Dumating sa kanya. Oh. Anong point ko bro? Hindi natin kilala sino yung dadating, pero kung maniniwala kang may dadating sa yung mga agila at willing mong hanapin yun araw-araw, lahat ng puyat, pagod, iyak mo, lahat ng libag ng pagod mo, lahat siya mapapapalitan ng bilyon. Tingnan mo si Boss Joe, Boss Carl, bilyonaryo ngayon. Dati hindi naman yan, nasa SM Oran na kami, sabay-sabay, nagpapapicture pa sa akin eh. Pipapicture naman, sure. Ano na ngayon? Umiikot ang mundo eh. Dating wala yung dalawa, oh. Ako ngayon na nagpapapicture, Boss Joe, pa-picture naman. Oh, anong point ko? Yung hirap mo ngayon, bilog ang mundo, aangat ka din. Mawawala ka din diyan sa puwetan na yan na pagkakatago-tago mo, yung dami ng kailangan mong bayaran, yung hiya mo sa mga tao, yung mga utang mo, yung mga gusto mong bilhin, yung mga pangarap mo, makakawala ka dyan kasi lahat ng bagay lilipas yan, umiikot yan. Wala ka ngayon ang susunod. Wala, imposible. Gantahan naman yung Diyos ang pelikula. Wala ka ngayon bukas, sigurado meron ka na. Hantaan mo si Boss Joe, Boss Carl. Kakasabay lang kami nun. Ngayon, sobrang layo nila sa akin. Sobra. Kaya ako na-inspire. Sabi ko, shit. Kasi naniniwala ko kung sino ang kasama mo, dun ka madadala. Kaya sumama na ako. Kumapit na ako doon sa malalakas mabibilis para daloy tayo doon. Ikaw ganun din, baba mo na pride mo. Mas magandang sumabit sa mabilis, lalo kang bibilis, kesa ikaw ang nagpapabilis kasi pag napagod ka, tapos ka. Tatak mo sa mabuti sa isip mo yung sinabi ko. Mas masarap sumama sa mabilis kasi madadamay ka. Kesa ikaw ang pinanggagalingan ng bilis kasi pag napagod ka, tigil lahat. Dito sa ginagawa natin, 5 to 10 years, yung 22 million mo, buwanan mo na lang yan. Dream big again, bro. Mangarap ka ulit. Ngayon kasi, big problem eh. Ang nakabaon sa atin eh. Malaking utang, malaking bayarin, malaking kailangan kong ayusin, malaki po ko ganun. Alam ko yun, depression yun eh. Tatanggalin lang natin yung problem, gagawin lang nating dream. Yung big problem, gagawin nating dream big. Kaya sa'yo binigay yung malaking problem kasi gusto niya, pag nangarap ka, mas malaki para masolve natin yung problem mo. Kasi alam ko, walang problemang binigay sa'yo na hindi mo kayang tapusin. Maraming salamat. God bless you all. I am Big Oscar. Starting. Good morning.
Maraming salamat po at sa inyong lingkod, andito na naman po si Team Piwi. Sana nagustuhan nyo ang ating napakagandang training ngayong araw na to. Congratulations, Kurt, sa ating bagong diamond. Let's welcome Kurt sa ating Diamond Circle. You are now siguro ano to?